I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the ancient one and was presented before him, he received dominion, glory, and kingship. Nations and peoples of every language serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. Daniel 7:13 to 14. Ang title na to, Hastening the Return of the Lord. Unsa meaning hastening? Unsay hastening? Hastening means to make something happen sooner or more quickly. Ang pag abot daw sa Ginoo, dali ra, no? Dali ang pag-abot sa Ginoo. Revelation 22:20. Yes, I am coming soon. We know that Jesus is returning. What we do not know is when. Some wants Jesus to return soon, and their constant prayer is Amen. Come Lord Jesus. Revelation 22:20. Others want him to return, but not just yet, because they are not ready. So, ang Ginoo wala naglangay-langay, pero sa gito ang ina nga nahimo na siya nga kuan para nga ang tanan gid ma-ready, no? Kaning siya because they are not ready. So, muanhi siya, balik siya quickly. Dali, no? Nga unta ang tanan ma-ready. Wala pa siya ning uli karon, ning anhi karon, wala pa siyang balik karon kay wala pa ma-ready ang tanan. No? But all renewed Christians should want Jesus to return soon, simply because their goal in life is to see him come in glory and thereafter live together with him in heaven. While the timing of Jesus' return is totally up to God, we can actually work to hasten his return. There are two ways: one, by our own holiness, and two, by our works of evangelization. Mong nagsugo ang Ginoo sa atua nga mo-evangelize kita aron ang tanan makabaton gayud og kaluwasan, in line with a Christian's direction. Kinahanglan mo line up jud, no? Kinahanglan Kristohanon nga matarong ba o direct jud ang iyang kuan. Notice that these two ways constitute the very direction of every true Christian. One has to do with the inward dimension, the other with the outward. We are all called to grow in the very holiness of God, and we are all called to give ourselves in His service. No? Gitawag ta para sa nga mo serve ta, no? Mo serve ta sa uban. We can have one without the other. We cannot just have a personal relationship with God, be comfortable with that, and sink into a selfish Christianity, one that continually receives but does not in turn give, or does not give enough in service to God and others. No? Wala tan di kuan sa Ginoo para lang mo serve sa tong kaugalingon. Ako serve ta para sa uban ug ngadto sa Ginoo. On the other hand, the foundation for our service is our relationship with God. We cannot go running
around trying to serve without being intimately and thus effectively connected with the source of wisdom and power. Thus, as Christians, we strive for eternal holiness and engage in external service. We manifested a vertical relationship of love for God and a horizontal relationship of love for neighbors. No? We obey the Great Commandment to love God, and we obey the Great Commission to make disciples. No? Sa kato, we obey, kita mo obey ta sa Great Commandment sa Ginoo o paghigugma sa Ginoo, and kita mo obey ta sa Great Commission nga gitawag siya go and make disciples. We recognize God's call for us to be a family and also an army. Holiness. With holiness, we can hasten the Lord's return. Dili ka maghuli, dili ka magputli ba? O dili ka makasugat sa Ginoo, dili ka makakuan sa pag-abot sa Dios. When Peter wrote about the coming of the day of the Lord, he said, since everything is to be resolved in this way, what sort of persons ought you to be? Conducting yourselves in holiness and devotion. So, ang kinconduct sa Ginoo kay kinahanglan holiness, gikondak ka, gikuman gina sa Ginoo nga pagbalaan ka mo kay ako balaan man. So, apply. Nya dayon ang devotion na mabasa ta sa devotional quiet time, no? Waiting for an hastening the coming of the day of God. Samtang kita nagpaabot sa pagcoming sa Ginoo, no? 2 Peter 3:11-12. God is about the task of assembly a holy people, no? Not naitas ang tao nga maghuli gyud, no? Tanang kataw ka, no? Church that will be a fit bride for Jesus when He comes. When God deems that the bride is ready, then the bridegroom will come. No, kinahanglan mag-ready kita may pangasaunon sa Ginoo, no? Kita'y bride. Ya ang groom mao ang Jesus. No, muna nga kita kinahanglan nga gatawag sa ingon nga kitang pangasaunon sa Ginoo o siya atong groom, muna mag-ready ta. Holiness muna i-apply apulong sa Ginoo, apply. So na siya, ningkamot ang gitabang sa Ginoo. No. Not an option. Wala kay pilian. We need to realize that holiness is not just an option for us. So, wala tayo kapilian now. Hindi optional, but a necessity if we are to accomplish the Father's plan for us. We need to know that God chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him. Ephesians chapter 1 verse 4. Holiness is God's intent for us. No? Kita po siyang ang gina siya sa atong kinabuhi. Ikinahanglan siya sa atong kinabuhi. Pero nananin mo kung dili ka mosunod unsay pakay sa Ginoo. Kay kabalon na taon si Mayo unsay dili. Atong kasing-kasing nasa ubos, wala sa babaw. Ang utok na babaw, kamo na mo plano. Kasing-kasing na malimbungon man na. So, mo nagipaubos na siya ka under na diri. Under na siya kaysa diri. No? So, palion na taong maayong pagbuhat. Now, without holiness, one cannot even see God. Sige ingon, now without holiness, one cannot even see God. So, wa kay pagbalaan, wala ka maghuli, dili ka kakita sa Ginoo. We are exhorted to strive for that holiness without which no one will see the Lord. No? Without holiness, no? Holiness without which no one will see the Lord. Dili gid makakita ang tao na sa Ginoo. Kung dili pug ka magholiness, wala pa makakita. Dili makakita ang mga tao diri nato
kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Kung dili po ka magtinarong. Ana ba? Yung magtinarong ta aron makita si Kristo sa atong kinabuhi. Aron makakita sila ba si Kristo atong kinabuhi. Dili na tong kagalingon ang makita kundi si Kristo. Hebrews 12:14. We need to be holy in order to enter into the presence of a holy God. Claro. Hebrews 12:14. We need to be holy in order to enter into the presence of a holy God, because God's very nature demands holiness. So nagdemand ang Ginoo holy. 1 Peter 1:15-16. We need to be holy if we are to have a place eternal in heaven. Walay makaato sa amahan. Walay makaato sa langit kung dili ka mahuli. Walay kunot, walay bulig, walay mancha ang makasulod. Walay bulig, walay kunot, walay mancha ang makasulod sa gingharian sa Dios. Working at it. And we need to strive for this holy. It is not just going to happen. We need to work at it, accepting God's free gift of salvation. No, ato kagawasan. Maluwas atong kalag, appreciating His infinite mercy and cooperating with His grace at work in our lives. We need to make a decision. So, desisyonan gini mo mga lagad ka Ginoo. No, that we do want to be holy as God is holy. No, kinahanglan gina nato nga holy ta. Nya dai kay ang Ginoo ba holy. Muna nga ato jud pugson atong kaugalingon. Kabalo man taon si mayon sa dili atong buhaton. No? Kini bitang bata. O dako na ba? Nya magbinuhat gihapon siya pang bata. Usa may tawag ana? Diba special child? So dili ta mag-special child sa atong mga pangisip para sa pagpangalagad ato sa Ginoo. Ana no. So mapagiyata sa Holy Spirit. And that we will strive to make every day of our lives a step in that direction. No? Every day. Sa atong direction, sa atong kinabuhi. To be holy is to be set apart, to be different for God. So, yun na lang mo separate yun ka, mo palain yun ka. No? Malahi yun ang kanakan sa Ginoo. We are not to be follow the ways of the world, but follow Jesus. No? We are not to follow the ways of the world. So dili ta mo follow sa mga kanang naa sa kalibutan, sa manang paghubog-hubog, pagsugal, pagdisko-disko, unsa pa na diha, pag-inom-inom. Unsa pa naman nang hubog-hubog no? Nya unsa pa na diha, gitawag sa ingon pa sa atong makinabuhi nga pagbuhat og kanang dili maayos, mapalahi kita kay si Jesus Christ holy man. So mo po na itong sundon, apply lang, apply. Di mo na lalim pero apply gyud, apply. Hello, wala man ko kabalo sa imong kuan, sa imong naas imong kinabuhi, pero ang pulong sa Ginoo nagpadayag, wala makaato sa gingharian niya kung dili ka magbalaan sa Diyos balaan man. Giagda kita sa Ginoo. Decision that we do want to be holy as God is holy. Oh? Make a decision. Decision eh. Decision eh. And that we will strive to make every day of our lives a step in that direction. Na ay mapadulngan ang ato ang ato pang mga dalan nga ato bitaw nga sige ta po make every day of our lives step no sa mataglakang nato no kada adlaw no. To be holy is to be set apart daw, to be different for God. We are not to follow the ways of the world. So dili ta mo follow sa naa sa kalibutan, sama na nang mo lagi to kanina na no na kay mga bisyo. So wala gyud na sa Ginoo ano kay mga bisyo, no? Wala gyud na kanang pagsugal, wala gyud na
dili na mahimot ang Ginoo na iyan na sa kalibutan. Muna daw dili na to sundon. Diyan na sa gingon diri. Holiness does not necessarily mean big things reserved only for saints, martyrs, bishops, and the like. For us, holiness is lived out and developed in the day-to-day circumstances of our lives. We pray before meals, even in public places. Usa po kano kamukaon, usa mo pray sa daw ka usa kamukaon lang bisan na sa mga public place, no? We do not engage in negative humor. So dili ka magkikuan na ng mga negatibo nga mga no, negative humor. We honor others by being punctual for meetings. We ask for forgiveness when appreciate, and so on. Psalms 15, for example, lists a sampling of those of do's and don'ts which we face in our day-to-day lives. Then constantly we begin to be for more and more in the image and likeness of God. Then by growing in holiness we can aspire to dwell on His holy mountains. Psalms 15 verse 1. Holiness and service. Holiness is also necessary if we are to render effective service. No? We are only instruments of God, vessels for His use. So, instrument panta. No? Murag kita vessel ba? Paul told Timothy that in very large household there are vessels not only of gold and silver but also of wood and clay. Yuta. Some for distinguished and others for common use. The lesson is that if a person will but cleanse himself of evil things. Unsa may mga evil things? Mga dili maay mga buhat, no? He may be a distinguished vessel, dedicated and useful to the master of the house and ready for every noble service. 2 Timothy 2 verse 20-21. While God can use any person, even sinners, in His service, God cannot use as much as He would want to unless we cleanse ourselves of evil things. Dili ka pwede magamit nga dili ka cleansing, no? Kaya nga mapa-cleansing jud ka. Diya sa espektuhan nga bahin cannot reside in a temple that is unholy. So kinalan nga holy gid ni. No, di man puyo ang Ginoo diha kun dili na holy. No? Sige ra ba lang kita pagkasayop. Kasi nasayop lang ta, kabalutan sayop na nya to buhaton. Ana no. So wala na. No. In the simple that is unholy and without the spirit of power. Dili na siya balaan dila, wala gid na. Spirit of power. Our service would be empty and ineffective. Furthermore, we should not be content being a wooden or clay vessel for common use, but strive to be a distinguished vessel and thus be ready for the noble service that we are privileged by God to perform in the area of global evangelization. Thus, holiness is God's call for all of us. It is His plan for us. It is necessary if we are to make it to heaven, and while still on earth, if we are to tender effective and powerful service. Holiness is all that, and one way to lessen the Lord's return. Kailangan na maminaw kita sa
mo return ng Ginoo, balik ng Ginoo. Our work of evangelization, the second way to hasten the Lord's returns is through or work. Our work of evangelization, Jesus said that this good news of the kingdom will be proclaimed throughout the world. So good as Ginoo nga ipakatag jud na ba, no, evangelize gid ka na sa throughout the world of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:14. The end of the world and Jesus' second coming will not happen until the gospel is proclaimed to all the nations of the earth. This is the reason why true Christians ought to pursue a massive effort at rapid evangelization. We ought to want many to experience renewal in Christ. We ought to want to participate in establishing God's kingdom on earth. And we ought to want to hasten the second coming of Jesus. So, kikli, dali, na pag-abot sa Ginoo. What we need to do, how should we respond? First, we should be conscious of the need and responsibility to evangelize. In fact, we should pray for opportunities to share our new life with others. No, atong i-share no ang kinabuhi nga bag-o di sa uban. And when a door or even just a small window opens, we should boldly seize the opportunities. So kinahanglan nga boldly, hayag jud ba, boldly ka. Second, we should give top priority to our life and service in our Christian community. Our Christian community is our support environment for our Christian's life to grow in holiness. So, musuportan nila pag-grow. So, tabangan ito sila nga mag-grow. Mutubo sila sa pag-alagad sa Ginoo. Work throughout the world. We should strive to be faithful to our community commitments and generally to our common life and mission. Third, we should make ourselves available for service. Ato dyan na magbuhat ita para i-make yun na ba nga mahim pang available ka pirmi, especially in connection with the spread of the good news. So ato gid ka magkuan og panahon. So kuan jud ka panahon dira para gid mo make kita buhat kita para panahon nga na sa pagsangyaw, no? Our salvation is Christ. Fourth, we should support the work with our finances. Money is necessary, especially as we do more and more mission work outside our own country, no? Kana sa money katabang sa napuno. The scriptural prescription is to give a tithe. So muna siya na, that is 10%. So ari na ta. So ana siya no. So kinahanglan po nga ikinahanglan man sa dang nagkinahanglan ang church money po no. Kung saan man pag-move ana mula sa so naagina mo nang naay mga worker sa mga kanang income sa dang mga membro. Our income, if every Christian simple give faithfully kasi mong tithes, even just a portion of the tithe, there would be more than enough money with which is carry on a massive work of global evangelization. So kanang imong tithes dire o imong nang kanang offering makatabang na para pag-spread out sa bulaton sa Ginoo kana may mag-evangelize ito sila yung mga nasod. So dili na siya sayang sa mga ikaw ni sulti dito kay kanang imong kita imong ihatod dira nakatabang ka sa ministry. So dili mangutang ang Ginoo ng mga buhata na ana siya. Come Lord Jesus. Is Jesus returning soon? Though no one but the Father knows the day or the hour.
Mateo 24:36. Walay bisan kinsa nakabalo sa pag quickly sa Ginoo diri. Pag-abot sa Ginoo, pag balik sa Ginoo, wala na ibalo kundi ang amahan lang. Bisan gani ang anak wala. Now, probably not yet for the simple reason that God's people are not yet ready, but for those of us who eagerly await Him. We are assured by His promise that He is coming. The Lord does not delay His promises. Promise, as some regard delay. No, wala na delay no. But He is patient. Oh no, pasensya lang gid ang Ginoo with you. Not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. So, wala gid naingon na nagdili-dili na ang pagbalik sa Ginoo kundi kinahanglan gyud unta nga ang tanan magrepent, no? Repent, repent, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away. Mawala ning kalibutan ng langit with a mighty roar, and the elements will be dissolved by fire. So masunog ding tanan. Malanay, malanay. And the earth and everything done on it will be found out. Malanay rin tanan sa kalayo. Dissolved by fire. Malanay rin tanan. So, just list good ang kalimitang dili man na kuha ng pagpaningkamot mo. Ang kuha lang ba mabalance siya sa Ginoo yun kailangan sa tamang kaon pata. So ano nga na adyo kanang kuhaan asa kinahanglan sana pero kinahanglan mabalance good siya, no? Wala na lang po kay panahon sa Ginoo, so dili po na mao. Sige ingon ang imong bandi ang tao gani sa iyang kasing-kasing dagan sa bahandi ba asa tong bahandi ato sa bitong kasing-kasing mahadlok ka unsa may makadlok nimo diba wala na rin ang tanan. So wala nga careful kita sa atong mga kasing-kasing dili ta mamasingan daw say nangawagtang diha. Sakit kay na para sa taong mapasinganlan na wala magbuka. No? Warning. Ang mga dato, ang mga kwartahan, no? Bisang pagkristohanon ka, may anay mong kinaiya, manubag ka sa Ginoo na. No? Mahog na lang yung tao. Magbako-bako ang mga taong mapasinganlan na nangawagtang ng mga gamit. Dili wala mapasinganlan lisod kayo na kinaiyaha sok gid kas Ginoo musik gid kas Ginoo ayaw gid anang kinaiyaha wa man kakakita yung maningan ka tagbaw ka matiknikan ka moro na maimpernohan mo warning gid ka ingon nga pollution mind dapat wala na pollution ang mind. Dili ka maghunahunag dautan sa imong sikat tao. Ano man, anhar ka masangit diha. Ay gid pagsangit-sangit. Okay kay ka sa pampuluhat nga sa Ginoo na pero imong mind polluted kayo. Tagbaw ka, teknikan ka. Ako, usasad ko na. Nakuan ba? Napasinganlan. Uy, lisod ka ayo. Hindi ta katulog ana. Lord, grabe bako ba? Padayon kaya punta mga lagad o Ginoo. Ano man manubag ra sila sa Ginoo ana unsa lang ipangbuhat nga dili maayo. Mag-ani ra pud sila ana. Naayo gyud paningan ikaw Kristohanon ka? Number 1, Kristohanon ka. Nga inana imo huna-huna. Hugaw. Ako usa ko ka biktima ana. Nga pasinganlan ba? Basig wala ta nakakita, wala ganita naka bisan ng paanino na lang. Sa usa ka butang ipasingan. Grabe oy. Pila ka years na ko nang ngalo? 4 years.
Dili maayo inana. Ila-ilaha ang imuhang mga membro ha. Ila-ilaha. Ayaw pagdawat og mga negatibo nga mga report. Kay basin usasan ka. Mateknikan ka. Kay walay lang kay balo aning mind ang Ginoo lang. Ang Ginoo mo ay magsusi sa atong pagkunamna. Na careful gyud ta. Una sa atong mata, sa una-una, kung sa kasing-kasing. No? Dili na maayo sa usa ka Kristohanon. Ako mablis bitaw ko sa kinabuhi bitaw ni Bishop Rodcobos. Daghan siya ari-arian pero ingon siya. Pero tanan ang mga membro, tanan gid yung mga iyang mga trabahante. Iya jud isalin sa pulong sa Ginoo. Iya gid ipa-encounter. Iya gid ipa-die ngano man. Dili man siya maputang og CCTV. Dili sad siya mapanganingan. Kaya naman, unsay buhaton sa tao, maani na niya. Kung nag-ani ka, maayo. Mag-ani sa kag maayo. O kung nagpugas kag maayo, mag-ani sa kag maayo. Nagpugas kag dautan, mag-ani kag dautan. O niya. Unsa man nag-ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw pagbutang-butang. Di sa to pa di ka maningan. Ayaw pag unsa man. Ayaw pag tumog istorya. Halo, maunay kasagaran gyud. Hallelujah. Unsa may giingon sa Ginoo sa pulong sa Dios? Oh, makaayo rin sila mga masakiton. Nang ingon po sa Ginoo. Oh, nag-inana na sila. Pero nganong maingon ang Ginoo? Nga tawag ka na og Ginoo. Wa man ko kailan ninyo. Pero kisa man to address, di ba kanang nang mga ayaw mga masakiton? Oh, inana address na nato. Halo, ayaw giadtong lain. Ano man, ang mind lagi kinahanglan ipabag-o kanunay sa pulong sa Ginoo. Renew your mind. Ipabag-o kanunay. No, ipabag-o kanunay. Worldwide man eh. Ipabag-o kanunay ang panghuna-huna kay manay duwa-duwaan sa yawa. Ikaw huna-huna kang dautan pahawa ka right now in Jesus mighty name nga taga Nazareth, moadto ka back to abyss. Yan to days impierno. Ayaw ingon nga pahawa ka. Pahawa man na sa pangalan ni Jesus pero anto na dito sa silingan. I-address gyud back to the abyss, bangag. Why ka kuanan ba? Ito sa lungag, ato sa pinakalalong, ato sa imperno. No? Magbanda-banda ng yawa, bumugawas na. Ngita na, nagagulob. So, ato di back to the abyss. Ato kas imperno karon dayo. Di mahimasmasan ka. Kaya hunang-hunag negatibo. Imot-imot din ka ba? Ako ni siya, kana. Ang say tawag ana? Kana mo tuo bitaw ka. Mga taho. Ya dili tinuod. Na-demonize ka. Take note ha? Na-demonize ka. Na-demonyuhan ka ba? Tuo man ka na ng istorya ng dili tinuod. Kaya ka nang nagbuhat sa inana, ano ba grampo na sa Ginoo? Pero ikaw, intawo, nawa ka kakita niya mo, sakay sad ka. Napolyoted dayon ang utok. Dapat wala na ipolyoted ang utok. Warning sa mga Kristohanon. Biktima kay ko, ana ba? Biktima kay ko. Ngayon, ana, pasinganlan kang wala ka nang nanguha diha. Nga na ba? Nga ikaw po ang gisuginlan. Nituo po ka. Na-demonize ka. Ang tawag ana, na-demonize ka. Masultihan gani ka, ingon ana, ingon ka.
Prayer na nato sa Ginoo kay mag-ani ra man po na siya ug tinuod na. Ana ra, dili kay mao ba? Ang yawa sad na demonize ka. Tawag ana. Mutuo ka sa taho nga dili tinuod. Na demonyuhan ka ba? Mo na siya tawag ana. Mutuo ka dili tinuod nga taho. Na demonize ka, na demonyuhan. Ano man? Dautan mo una polluted kay una. Kay kung nagbuhat sa ingon, manubag siya sa Ginoo na. Pero hallelujah. Ana no. Muna nga ayaw pag adlaw-adlaw renew sa hunahuna. Ipabago kanunay ang hunahuna. Asa naman dai nadapit ha? Kung ikaw nagduda ka sa imong isig ka Kristohan, na demonize ka. Ayaw pagduda. Nag-ingon ni Paulus Ginoo, dili ka magduda niya, di po ka magbutang-butang. Halo, magbalantay, mga apostolis, mga evangelista, evangelista, mga no? Ayaw gyud, likay gyud. Kaya basig mo ron na maimpernuhan mo. Amen? Ayaw jud hugawi mo huna-huna. Kay ang Ginoo ra ba man nakasusi niya na. Warning jud. Tol, makaayo kag mga masakiton. Pero kahuman, kita ka sa tao nga mo'y nadudahan, mubalik na pa rin huna-huna. Ayaw gud pagpa-demonyuhan ba? Ayaw gud pagpa-demonize sa uban. Nay masugilon nimo yung i-prayer lang na nato sa Ginoo. Ayaw gid iputang imo ang mga bahandi sa imong kasing-kasing. Unsa na? Kung asa tong bahandi ato adito ang kasing-kasing. Warning. Kisa may gi-warning anana. Kita mga Kristohano nag-angkon ng Kristohanon ta. Halo. So ana no. Warning. Kay ang gipasinganlan sakit kay na oy. Pasinganlan ta, basig wala ta nagbuhat sa ingon. Pasinganlan ta. Kamo ay gid mo pagpa-demonize. Na demonyuhan bang huna-huna, nahugawan, polluted mind. No? Ay gid polluted. Ayaw pagduda, siya nanguan siya nang sana nang hallelujah. Prayer lang na nato sila. Cleansing kanunay naman ta sa topic no. Kari muni ingon ang pulong si Ginoo, makakaplag pa ba ka kog pagtuo inig abot niya. Halo, wake up mga Kristohanon, mga magbalantay, mga members tanan kita, whole world nga mga Kristohanon. Unsaon nimo pagsugilon sa imo isigataw nga ikaw nahigugma, imo man pahiton. O sige ingon ana, ang sige tawag na, tigpa kaaron ingnon. Halo, tigpa kaaron ingnon. Ayaw tigpa kaaron ingnon. Kay ang Ginoo ra ba dili ra ba? Sige tawag, dili ra ba mabiay-biay ang Ginoo? Dili na nimo maatik-atik ang Ginoo. Ayaw papaatik-atik sa yawa. Magbantay ta sa tong kaugalingon. Unsa ang atong kakulangon dito sa Ginoo? Dili kay imong bantayan imong silingan. Dili kay imong bantayan ang imong isigataw. Kita mismo atong bantayan atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Unsa ang atong relasyon ngadto sa Dios? Halo. Take note ha. Ayaw gyud pagpa-demonize sa mga negatibo, sa mga sulti sa uban. Makwahig ka. Mura ba sa hugaw bang nakatag? Ano no? So, dili gid na pwede. Maingon ana imong kaugalingon. Imong hunahuna. Ay gid dayon. Nga murag imuha lang basahon ang hunaw. Ang tao ba inigtutok pa lang nimo imo nang basahon da. No, dili na ingon ana ang Ginoo. Dapat ay mong tanawon ang iyang kasing-kasing.
unsay ginalitok sa kasing-kasing mauna siya. No, muna nga careful gyud kita nga kita nag-angkon ta nga anak tas Ginoo, unya hugaw tag una polluted kayo, warning ka. Timan idayon ang iingon sa pulong sa Ginoo, kuptan day natong pulong sa Ginoo, makakaplag babagha ako pagtuo ining abot niya. Muna i-cleansing dayon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw yawa pahawa jud ka. Ayaw po padala sa na mga hulhog sa yawa. No? Address na sa mga Kristohano nga nag-ingon nga Kristohano na panhugaw da ikuna-huna. What ana? Kadili malipay ang Ginoo ni anak. Mahing miserable ang imong kinabuhi. No? Miserable imong kinabuhi. Ayaw anak. Kung mo badlong. Kung adunay mga kuan, istoryahon, atubangon. Dili kay ikaw usa ka magbalantay, imo lang pamation. Nga naman kay pobre siya. Nya siya usa kay dato. Ang sige sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagpinig og ayaw pagpili og imong tagdon. Larasa ang tanan pag tagal. Ngano, mahadlok ka nga mupahawa na sa imong lugar. Kana siya mupahawa sa imong nga pwesto. Ato naglaing church. Manupag kas Ginoo ni anak. Manakaron dayon, nakadungugan ini. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Pangayog jud pasaylo sa Ginoo. No? Pangayog pasaylo. Kay wala may ingon ta ba? Wala nakasala. Ang karon no, sugod karon usayon gyud. No? Usayon alone, dili mas scattered ang mga membro. No? Ayaw pag kuan ng mga unsay imong madungog, imong ra po ng kimkimon. Wala ka kakabalo kung ano siya habig sa tao. Sa naargabyado. Ana lang. Ano man, dili mahimong unity. Kung inana ang imong klase. Nga magbalantay ka, na nakay pinigon sa imong mga membro. Ayaw yun. Likay yun. Ano ba kas Ginoo ni anak? Kaya naabi ang Ginoo niya. Tingala na lang ka. Mahato sa imong mga membro. Kaya wala ka uyon ang Ginoo sa imong gibuhat. Nakay gipinig ang mga tao. Amen? Tanan ni whole world. Wala ni gipatama. Tanan. Tanan ni siya. Tanan. Dili ta magpakalinis ay importante. Nigabot sa Ginoo. No? Careful ta sa atong ipanulti. Kaya basi mo sumbalik ra po ni sa tuwa. No? Mading ita magpatakang bukas sa atong baba. Mudawat at mga negatibo nga mga report. Wala gani kakabalo. Kung unsa ang habig sa usa. Kung unsa po ang habig sa usa. Ana lang no. Careful ta sa atong kinabuhi. Pahayagan ka sa Ginoo. No cry out ta sa Ginoo. Sige nga diri. Come Lord Jesus. Is Jesus returning soon? Do no one but the Father knows the day or the hour. So ang Ginoo no, Mateo 24:36. Si ang Father amen kabalo. Probably not yet, for the simple reason that God's people are not yet ready. But for those of us who eagerly await Him, we are assured by His promise that He is coming. The Lord does not delay His promise, as some regard delay, but He is patient with you. So nagpasensya ang Ginoo sa tuwa. Ano pa siya nibalik? Not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. So ang tanan yun mag-repent.
whole world. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away. No, inikabot niya ang kuanda yun mawala, kalibutan. And then the heavens will pass away with a mighty roar, and elements will be dissolved by fire. No? Wala na rin yung tanan sa kalayo. And the earth and everything done on it will be found out. Wala na ni. Haluran tanan. Therefore, beloved, since you will await these things, be eager to be found without spot or blemish before him at pace, and consider the patience of our Lord as salvation. 2 Peter 3:9, 10, 14, 15. The Lord is indeed generous and patient, merciful and loving. Let us all make use of this time before Jesus return to grow in holiness and to work that others too may come to repentance and be at peace with God. Let us all take advantage of the Lord's patience and intensify our work of salvation, and that of many others. Ano? Salamat kay sa Ginoo sa tanan. So kita tanan nag-prayer. Ako nag-prayer. Tanang magbalantay. Mutahod jud ko sa tanang magbalantay. Tanang dili pud magbalantay, mutahod sad ko. Kaya naman ipakita dito ang kaangayan. Tanan kanya na po kami. Salamat kay sa Ginoo nga kita tanan. Madala gyud. Ini balik sa Ginoo ba. Madala kita na excited na moabot ang Ginoo. So kinahanglan nga dili ta ma-demonize sa mga word for word sa tumakita sa tumata. Careful lang ta. So wala to'y gipatamaan. Pass is pass. Pero naaman talaga tudlo ani nga winning others to Christ. So may anasan na pahinumduman lang na dili ta magdumot. Gipasaylo na nato sila diha sa Ginoo. May naong ta ikaharon kanila kay kung naatay hinanakit, di mo tap sa iloon sa Ginoo sa tong sala. So ana lang mo nang adunay pagagulo, pag-cry out kay di usa tinawanon dili gid na nato mapasaylo. Pero ato pong hunahon kita nagkasala pud ta sa Ginoo. Di mo pud ta pasaylo sa Ginoo sa itong mga salakod kundi ta makapasaylo sa atong nagkasala nato. So ana lang alam-alaman lang ang atong kinabuhi. Dili ka to kasing-kasing dapat dili makasakit. Ana lang mga higala. Muna warning yun. Dili kinahanglan ma-demonize ang matag usa ka mind. Dili mahugawan ang heart. So God bless everyone. I love you all. Atong i-apply sa itong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Dili na to iagis atong mga mata ba ang magkarikulo taw-taw. Dapat ang atong mata dili mapahitason. Hello, labi na sa katong mga adunahan. Sige tapos ang mata pobre. Ayaw gid anak. Kay kung ang tanan na aga nimo wala na ipagkulang, pasalamati si Ginoo. Gipahulaman ra pud ni anak. Kay ni kamatay nato wala tay madala. Ang ato arang relasyon nato sa Ginoo, atong relasyon sa ato sa katao. God bless.